Kasama sa mga tinitignang paraan para maaresto si dating presidential spokesperson Harry Roque ang paghiling sa Interpol na maglabas ng red notice laban sa dating kalihim. Pero sa gitna niyan, tiwala umano si Roque na makakakuha siya ng asylum status sa the Netherlands. Nakatutok si Ian Cruz. Iba't ibang opsyon ang tinitingnan ng mga otoridad sa Pilipinas kung paano maaresto si dating presidential spokesperson Harry Roque, ayon kay Department of Justice spokesperson Miko Clavano. Kasama sa mga opsyong ito ang paghiling sa Interpol o International Criminal Police Organization ng paglalabas ng Red Notice Alert laban sa dating kalihim. Laman ng Red Notice ang kahilingan ng isang bansa sa ibang mga member countries na hanapin at arestuhin ang isang pinaghahanap na tao. Ipinaaresto siya ng Pampanga Regional Trial Court sa kasong may kinalaman sa kanyang kaugnayan umano sa iligal na pogo. Huling nakita si Roque sa the Netherlands kung saan siya humihingi ng asylum dahil sumasailalim umano siya sa political persecution sa Pilipinas. Pero ang mismong kasama dati ni Roque sa Duterte administration na si dating Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo, sinabing hindi tatayo ang katuwiran ni Roque. May ibang personalidad daw na mas critical pa sa Administrasyong Marcos pero hindi naman idinedemanda. Sabi ng Malacanang, mukhang si Atty. Harry Roque na lang naman ang naniniwala sa kanyang pananaw na may political persecution. Sa gitna nito, tiwala si Roque na makakakuha siya ng asylum status sa Netherlands kung saan ngayon nakapiit si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa detention facility ng International Criminal Court. Hindi nyo ako makukuha habang nakabindin itong asylum nito dito sa Netherlands. At siyempre, dahil walang kakwenta-kwenta yung resolution laban sa akin na nagsampa ng kaso na non-bailable, siguradong magagrant po yan. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok 24 oras.